Iginit po ng Chinese Foreign Ministry na ang kanilang mga mangingisda ang nalagay sa peligro sa banggaan ng barko ng BFAR at ng Chinese Maritime Militia malapit sa Pag-asa Island nitong Biyernes. Ayon po sa Chinese Foreign Ministry, labag sa soberanya ng China ang paglalayag ng barko ng Pilipinas at banta sa kaligtasan ng mga fishing boat at crew ng China. Itigil daw dapat ng Pilipinas ang anumang hakbang na magpapakomplikado sa sitwasyon. Nauna nang sinabi ng BFAR na bahagi ng territorial waters ng Pag-asa Island ang Sandy Cay 4 kung saan nangyari ang insidente. At sabi rin ng BFAR, nagsagawa ng delikadong pagmamaniobra ang Chinese Maritime Militia at sinubukan pang harangan ng barko ng BFAR bago ang banggaan. 2 bumbero na sugatan ng tamaan ng bumigay na pader sa gitna ng pag-apula ng sunog sa barangay 775, Baynila. Tiis lang muna, hinga muna malalim. Okay. Nabalian sa paa si Fire Officer 2 Ray Viel, habang pananakit naman sa itaas na bahagi ng katawan ng iniinda ni Senior Fire Officer 3 Maria Cristina Carolino. Alas 5:30 raw ng umaga nang mapansin ng mga residente ang pagkalat ng makapal na usok. Aabot sa 100 bahay ang nasunog at apektado ang 300 pamilya. Posible umunong sinindihang kandila ang mitsa ng sunog. Umunoy mastermind at 6 na iba pang sangkot sa pagpatay sa mag-asawang online seller na dakip sa magkakahiwalay na operasyon sa Pampanga at Nueva Ecija. Noong nakaraang linggo nangyari ang pamamaril ng magkaangkas sa motorsiklo sa mag-asawang sina Arvin at Lerma Lulu. Nakaligtas ang anak nilang 6 na taong gulang at isa pang kamag-anak na kapwa kasama noon sa sasakyan. Batay sa investigasyon, may utang umunong 13 million pesos ang mastermind sa mag-asawa dahil sa mga nakuha niyang mga beauty product mula sa kanila. Nangontrata raw siya ng grupong Gun for Hire sa halagang 900,000 pesos. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga suspect. PhilHealth package para sa hemodialysis na sa 6,350 pesos per session mula sa dating 4,000 pesos per session. Dahil dyan, magiging halos 1 milyong piso kada taon na ang benepisyo ng bawat miyembro para sa kanilang pagpapadialysis. Sakop ng package ang may direktang kinalaman sa dialysis at hindi kasama ang gastusin kung halimbawa kailangang bigyan ng gamot ng pasyenteng tumaas ang blood pressure o blood sugar. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mahigit 3 milyong pisong halaga ng puting sibuyas ang hinarang sa pantalan sa Maynila. Wala raw kasi itong kaukulang permit. Saksi, si Bernadette Reyes. Isang 40-foot container van na puno ng puting sibuyas ang nasabat ng Bureau of Plant Industry o BPI sa South Harbor sa Maynila. Katumbas ito ng 25 metric tons na nagkakahalaga ng 3.5 million pesos. Galing umanong China ang mga sibuyas at pumasok sa bansa nang walang kaukulang sanitary and phytosanitary permit import clearance o patunay na pasado sa standards at ligtas kainin. Ayon sa BPI, nag-issue ng import permit para sa pag-aangkat ng 16,000 metric tons ng puting sibuyas pero para ito sa supply sa buwan ng Setyembre hanggang Disyembre. Nakita po namin na merong dineclare nila na yellow onions pero wala naman tayong ini-issue na yellow onions at that time, July. So, nireport agad ho namin. Ito po ay ating inalerto sa Bureau of Customs at agad silang nag-issue ng hold order. Ayon sa Bureau of Plant Industry, magsisimula muli ang harvest season sa sibuyas pagdating ng Enero, kaya naman sasapat lang daw ang inaangkat na 16,000 metric tons ng puting sibuyas ngayong darating na holiday season. Sabi ng tinderang si Myla, malaking tulong na may supply ng sibuyas para hindi sumipa ang presyo. Dati po kasi ang mahal ng sibuyas eh. So ngayon medyo kagandahan, hindi tayo hirap sa pag may naghahanap ng sibuyas. Sa monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro sa 70 hanggang 180 pesos ang kada kilo ng presyo ng imported white onions. 90 hanggang 140 naman ang local, habang 75 hanggang 140 naman ang kilo ng red onion. Holiday season nga, ang tendency is tumadagdag yung presyo. Tinututukan din namin na talagang may supply, so hindi sila pwedeng magtaas o mag-spike agad ng presyo. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Sa gitna po ng patuloy na paglawak ng social media, naglipa na rin ang mga nagkakalat ng fake news, gaya ng mga troll. At ang ilan po sa kanila, nakausap ng GMA Integrated News at ikwinento kung paano silang nagtrabaho bilang tagakalat ng peking impormasyon. Saksi, si Marie Zumali.
Sa dami ng nakikita at nababasa online, alam mo ba kung alin ang totoo at ano ang fake news? Ang fake news ay gawa-gawang impormasyon na pinagmumukhang totoo na layong manlinlang at manipulahin ng publiko. Sa isang pag-aaral ni na Dr. Jonathan Ong at Dr. Jason Cabañas, nagsimula itong maging talamak sa Pilipinas noong eleksyon 2016. What we found was that it's more normalized for politicians to be doing digital operations. For some people, yes, it is explicitly political. Gusto nilang ma-elect into office. And one of the most lucrative and most available jobs is digital operations. Isa sa mga naengganyo ang kagagraduate lang noon na si Chris. Di niya tunay na pangalan. Dahil naghahanap daw siya ng trabaho noong 2015, kumagat siya sa nakasisilaw na alok. Noong una, moderator lang siya ng Facebook page na gagamitin sa eleksyon. Hanggang nung una, ang sinabi lang is magbantay ng mga comments, ng mga mapanirang comments, i-block yung mga nagsasabi ng hindi magaganda. Pero kalaunan, kailangan namin gumawa ng content or post na makakasira sa kalaban ng kandidato namin. Hindi pa raw alam ni Chris noon na pagtutroll na pala ang kanyang ginagawa. Hindi pa raw kasi kilala ang salitang troll noong 2015. Sobrang simple lang kasi ito may nakahanda na yung caption, nakahanda na yung mga pictures, tapos saan nyo siya ipopost, anong oras nyo siya i-share. Magkano ang sweldo mo doon? Nagsimula po ako sa 17,000. Binabayaran kami ng cash. Ano yung pinakamatinding sinulat mo? Inakusahan namin yung isang kandidato na mandarambong. Kasi hindi naman talaga napatunayan na mandarambong yung kalaban ng kliyente namin eh. Dito na raw unti-unting naramdaman ni Chris na may mali. Halos araw-araw, pine-pressure kami ng boss namin na mag-isip ng pwedeng putik na iba to sa kalaban. Kahit hindi na siya totoo, kahit sobrang exaggerated na niya. Pero tinuloy mo pa rin? Oo. Kumikita naman ako, so bakit ako titigil? Kapit sa patalim na din. Simple lang ang hierarchy o struktura ng isang troll farm. Ang kliyente o yung nakikinabang sa disinformation ang pinaka-boss. Kasunod ang troll operator o consultant na siya nagmamando sa buong operasyon. At silang mga troll workers na nagpapakalat na mali impormasyon gamit ang mga nakaw na identity na madalas daw ay kinukuha nila mula sa ibang bansa, partikular sa Southeast Asia. Merong mga boss and they won't ever call themselves as troll, but they are actually the real masterminds of the operations. They will dictate the talk points and the main kinds of stories. Sa ganitong trabaho rin napabilang si Val, hindi rin niya tunay na pangalan. Kinuha siya para maging digital operator, pinagandang bansag sa mga troll worker. Pero hindi kandidato ang kanyang tinrol, kundi negosyo. Nakakompetensya ng kumpanyang nag-hire sa kanya. Kaming mga trolls, ma'am, tinitira namin si kaming lahat ng account ginagamit namin. Ay oo, si ano talaga yan, pangit yung service nila dyan, bulok yung system. Ayon kina Chris at Val, madali lang mapaniwala ang mga tao. Topics that instill fear, anxiety, or resentment, ito yung mga topics na talagang inaatake ng mga trolls, and ito yung mga ginagamit nila to use as digital weapons, really, to steer the conversation, to draw people's attention. Ang nakalulungkot daw, kahit mga politikong galit sa fake news, napipilitan daw na gumamit ng troll. It's becoming more normalized, it's becoming more professionalized, it's more expected now na ay kailangan lumaban din tayo, kailangan maki-meme wars din tayo. Pero sa gitna ng pagkalat ng maling impormasyon, may magagawa pa rin tayo para labanan ang fake. We need to empower workers, empower our students to have better vocabulary of ethics, better vocabulary of good and bad practice. Parang na-overlook na natin ang questions of ethics. Aminado sina Val at Chris, ang kapalit ng kanilang iligal na trabaho ang mamuhay araw-araw sa pangamba. Sa huli,
sila na rin mismo ang nagdesisyong talikuran ito. Parang na-guilt, ma'am, kasi parang nanloko ka ng tao, ma'am, tapos to the point na niloloko mo rin yung sarili mo. Hindi ako magpapaka-ipokrito, malaking pera ang mawawala, pero hindi masisikmura ng konsyensya ko eh. Mali yung ginagawa. Mali talaga. Pinagsisihan ko siya. May kapangyarihan tayong labanan ang fake. Simulan natin sa pagiging mapanuri ng ibabahagi. Dahil malaki ang nakataya, ang ating kalayaang mabuhay sa katotohanan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.